napakasama yung ninanakaw yung pera ng bayan para ipagpasasa sa pamilya niya. Yung kailangan ng tao, iba sa pagpapasasa. Iba yung kapritsyo. Pero alam mo, pag ang isang namumuno corrupt, nako, ang mga tao parang nagbubuntong hininga lagi. Pero wala pong sinabi si Kristo na mag-alsa po tayo, ating pong mag-repent. Ang sinabi ni Kristo noon ito. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-youth. It's always nice to be seeing you once again. Ako po ay natutuwa and salamat po sa inyong pagsubaybay, pagsuporta. We have more than 192,000 subscribers na po dito sa ating pong community. At syempre sa ating panahon ngayon, we are shooting this at the middle of November. At ang pinakamalaki po na issue ngayon pong taong 2025 is patungkol po sa mga anomalya, corruption po sa mga flood control projects. And ang ginagamit nila ay mga substandard po ng mga materials. And last night po, napakalaking balita po sa Pilipinas dahil ang sinasabi na, kumbaga isa sa mga nagmamay-ari yata ng pinakamalaking construction na isa ding representante ng ating kamara, si Mr. Zaldico na hindi pa nakakauwi ng Pilipinas, ay nag-release ng isang video nga and in this video, pointing some top government officials including Romualdez yata at si Pangulong Bongbong Marcos saying that around 100 billion were inserted po sa budget para nga po sa corruption. But we have to take note mga ka-U3, yung video po na yun kasi hindi po yun under oath. Technically, that's not an evidence po. Or yung kanyang video mismo ay hindi proof, legally speaking mga ka-U3. Dahil na-mention po natin ang korupsyon, napakalaking issue at sa totoo lang, napakalumang tugtugin na hindi pa rin natin masolusyunan mga ka-U3. Yan po ang ating tatalakayin dahil may mga compilation po tayo na inipon daw po itong mga episodes ng Itanong Mo kay Soriano yata at iba pa na mga statements ni Brother Eli Soriano patungkol po sa korupsyon, patungkol po sa paglilingkod sa gobyerno, patungkol po sa politika. I'm excited mga ka-youth. At sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. So mga ka-youth, hindi po ako mangaral, hindi po ako member ng MCGI. So expect na maaari sa mga naririnig ko o napapanood ko, mag-agree ako or maaari na mag-disagree din po ako. But one thing I can guarantee you, wala pong religious agenda ang Usap-Usap University. Kami lamang po ay nagbibigay ng aming reaction as we are watching the video for the first time. So, if everything now is ready mga ka-youth, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Biblically speaking, corruption, especially in government, is the cause of troubles, of poverty, and all plagues that besets human society in any country or any nation of the world. May I say that corruption in the Philippines is very much evident by the statistics and the surveys being done by different survey groups. According to the International Herald Tribune, Philippines most corrupt survey says Manila, expatriate businessmen in Asia perceive the Philippines as the most corrupt country in the region, according to a survey released Tuesday. Corruption made the Philippines the tail of the tiger economy that we once enjoyed in Asia. The Philippines is one of the richest regions in Asia. In fact, historically speaking, the Philippines was the first country in Asia to have its own airline, commercial airlines. That is the Philippine Airlines, or PAL. Now, the Philippines is way, way back in the economy of Asia. And this is because of corruption. I do not say that all people in government are corrupt, but most of them are corrupt, according to survey. What causes all this? It is caused by the greed of power and money and fame of those people in government. Corruption, in order to amass wealth and to stay in power for a long time, have caused the
poverty in my beloved country, the Philippines. It is not caused by the people of the Philippines. Filipinos are industrious people. Only the government, past and present, has not only taken the right steps needed for the progress of the Philippines. Corruption have hindered the progress of the Filipinos. Filipinos are industrious people. They even seek greener pastures in other lands, overseas. 10% of our populations are working overseas. It is the only thing or the factor that helps now the economy of the Philippines. Had it not been for these industrious people, our economy is down. Now, what is the cause of all this? It is because of the corruption that happened in the past and the present administration. I pray that our government officials will see the light of God's word to be faithful servants of the country and not servants of their own interest. Biblically speaking, a nation that is buried in poverty and social ills and problems is led by unrighteous people. Let us read. In the book of Proverbs, it says, "When the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked beareth rule, the people mourn." That is the undeniable word of God. When people mourn, when they suffer, when people are inflicted with poverty and all social ills and problems, that is the sign that their leaders, people who are in authority, are not righteous people, biblically speaking. Mula po rito sa Angeles City, magtatanong po si kapatid na Cesar Enzon. Gusto ko lang po i-mention na totoo po yung mga lahat ng sinabi ni Brother Eli, and if I may add, yung sistema din po kasi natin, especially during the martial law, ang term nga dito ni Winnie Monzon is the institutionalization of corruption. So dati po kasi, panaka-naka, 1940s, 1950s, pagkatapos po na umalis ng mga Amerikano, nung nagtatry pa tayo at nagla-learn pa tayo for self-governance, ayan. But decades after that, ang corruption sa iba't ibang layers po ng ating government, it still holds true today. So I'm guessing this was around 2010s po, no, yung video po kanina ni Brother Eli. Pero it still holds true even today. May recent po na survey. Almost 100% ng mga Pilipino ang nagsasabi na may korupsyon sa gobyerno. Naku, sa totoo lang mga kayuthi, sa mga bansa nga po na progresibo, meron pong korupsyon. Don't get me wrong. Sa iba pong mga mayaman din po na bansa. Pero just not as much as in Philippines, mga kayuthi. At sa kanila po, most of these countries, kapag meron pong korupsyon, may allegation, ayan, may mga kontrobersiya, it's either their politicians will forcibly remove themselves from office, and of course, lilitisin po sila. So, kailangan natin ng mas mabilis na pag-aksyon ng ating gobyerno sa mga kurakot, at saka talagang mabigyan ng kaparusahan yung mga ito. Kasi kapag hindi sila napaparusahan, gagayahin at gagayahin din po ng ibang mga leaders po natin yan. Bribery, mga kickback, at iba pa. Ay, nako. Isang Katoliko. Paano po kaya ihalin tulad ng Biblia ang isang korap na kawani na nagpapasasa sa isang magulang na nagnakaw para sa pamilya niyang gutom o anak niyang may sakit? Ano po kaya yung bigat nun? Gayong corruption for the family, ganyan. Pareho lang po silang nagnakaw. Marami pong salamat. Alam mo, kapatid, na Is it really the same? Cesar,
Magkaiba yun eh. Hindi pwedeng ipagtulad na ang isang magulang na nakapagnakaw dahil sa pangangailangan ng kanyang anak. Gipit siya eh. Eh yun naman sinasabi mo, isang official na nagpapasasana eh. Eh, alam mo, malaki pagkakaiba nun. Yung nagnakaw dahil sa kawalan, dahil sa pangangailangang mahigpit, iba yung kaysa sa nagnanakaw na pasasana, nagnanakaw pa. Yun yung sinasabi sa Biblia na kawalang kasiyahan, walang kabusugan. 56:11 ng Isayas. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Walang kabusugan sa pakinabang eh. Gaya ng mga pastor na walang unawa sa salita ng Diyos, walang kabusugan sa pakinabang. Asong matatakaw, walang kabusugan. Saan walang kabusugan? Sa pakinabang. Basahin natin ang Ecclesiastes 5:10. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Kung umiibig sa kasaganaan ng pakinabang at umiibig sa pilak o sa salapi, ang pilak kasi salapi nung araw, eh hindi masisiyahan yun, talagang walang katapusan yun. Ngayon, yung sinasabi mong magulang na nakapagnakaw dahil sa gipit na pangangailangan ng kanyang anak, magkaiba yun, di mo pwedeng itulad yun. There is no parallelism. At yung sa magulang na gano'n na nakapagnakaw para sa pangangailangan ng kanyang anak, maaaring dalawang klaseng magulang yon. Isang magulang na nagipit, o kaya isang magulang na tamad. Kasi hindi ka naman kailangan magnakaw para masustinihan mo ang pangangailangan ng anak mo. Basahin natin ang awit. Ang sabi ni David sa 37:25, Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Ngayon, sabi ni David, ako'y naging bata, tama naman yon. At ngayon matanda, tama rin yon dahil hari na siya niyan eh. No? Si David kasi isang bata, tumanda. Nung tumanda, naging pastor ng mga tupa. Tapos mula sa paging pastor ng mga tupa, tinawag siya ng Diyos para gawing hari sa Israel. Nung kasalukuyang siya ay naghahari na, ang sabi niya, ako'y naging bata at ngayon matanda. Hindi niya na lang sinabi, at ngayon hari na, hindi niya na lang sinabi. Parang magyayabang siya nun eh. Ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon man, hindi ko nakita yung matuwid na pinabayaan ng Diyos o ang kanyamang lahi ay nagpapalimos ng tinapay. Kaya kung matuwid kang tao, hindi kailangan magnakaw ka para sa pangangailangan ng iyong anak. Maaaring kaya kakailangan magnakaw, walang-wala ka kasi tamad ka. Maaaring ganon. Kasi ang sabi sa Biblia, 10:4 ng Kawikaan. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Ang nadudukha, yung tamad. Kung masipag ka kasi, mamulot ka lang ng plastic, hindi ka na magpapalimos ng tinapay eh. Diyan sa atin, nung araw, namumulot ako ng mga basag na bote. Meron kasi kaming junk shop. Para ako'y magkaroon ng hanap buhay, nagtayo ako ng junk shop. Namumulot kami ng mga pinag-inumang Coke,
yung mga salata, no? Nabibenta kasi yun eh. Pag nakakita ko sa daan ng mga naglasingan ng mga buratsero, mga bote nagkalat basag kaysa makasugat pa sa tao, pinupulot ko. Nabebenta namin yung piso 1 kilo. Mga basag na bote. Pag isang sako, nasa mga 30 kilos yun, 40 kilos. 40 pesos na yun. Kaya kung magmamasipag lang, ako rin kasi mahirap. Galing ako sa kahirapan. Natuto ako ng lahat ng paraan para mabuhay ng marangal. Nagtitinda kami ng lumpia, naglalabas kami ng jeep, konduktor ako. Tapos yung biyahe namin, Angeles, Malolos, Angeles, Malolos. Meron akong suki galing ng Malolos, pupunta ng Angeles. Ang bayad sa amin sa sasakyan, 500 piso noong mga 1978. 500 piso. Kaya umaga pa lang, meron na kaming boundary Dahil 500 na agad yung punong-puno yung sasakyan namin, jeep na saraw, ng Kalakal galing ng Malolos, dadalhin sa Angeles. Pagdating naman sa Angeles, meron naman kaming mga kakontrata na papunta naman uli ng Malolos. Kaya maghapon na yun, marami kaming kita. Ako naniniwala sa dinaanan ko, pagka masipag ka, kahit natuyo lang may maisusubo ka, hindi ka kailangan magnakaw. Well, I think yung bottom line po ng sinasabi dito so far ni Brother Eli is you will survive sa paggawa, sa tamang pamumuhay. Kaya naman, no? Hindi mo kinakailangan ng mga limos, hindi mo kinakailangan manghingi. And Brother Eli here, of course, is emphasizing you will survive. Kung ikaw ay mabuti, God will help you as long as kontento ka sa kung anong meron ka. Ano po? Dahil syempre, as also mentioned in the first video kanina, na ang reason for corruption is because of greed. No? Syempre, dahil para sa kanila, hindi pa sapat yung kanilang kinikita. Hindi pa sapat, kaya dapat lakihan pa natin yung kickback natin. Lakihan pa natin yung corruption natin. And of course, it also goes to not just the contractors, but also the government officials, mga ka-U3. So I like the promise here of the Bible given to us, no? Na kapag ikaw ay mabuti, God will bless you and you will not get hungry, mga ka-U3. Kaya dalawa lang ang pwedeng mangyari. Yung magulang na sinasabi mo, it's either natamad o kaya isang taong irresponsable. At maaari rin namang nagipit dahil sa pagkakataon. Pwede rin ganon. Masipag man o kaya mayroon mang trabaho, kuminsan nagigipit pa rin dahil sa pagkakataon. Posible rin yon. Mga possibility ang sinasabi ko sa iyo. Kaya hindi maituturing na napakasama nung magulang na dahil sa pangangailangan ng kanyang anak nakapagnakaw siya. Masama yun eh. Kawalang sipag yon, kawalang responsibilidad na wala kang naipundar para sa pangangailangan ng anak mo. Pero kung halimbawa nagipit yung magulang, ang tao naman talagang minsan may mga nagigipit, nawawala ng trabaho o kaya nawawala ng pera, ganun. Hindi naman mapakasama nun. Pero ang napakasama, yung ninanakaw yung pera ng bayan para ipagpasasa sa pamilya niya. Yung kailangan ng tao, iba sa pagpapasasa. Iba yung kapritsyo sa necesidad. Yun lang masasabi ko. Okay po. At ganito, unang-una sa lahat, meron kasing isang sikreto dyan. Ang nagpapatatag ng posisyon sa gobyerno, yung kagandahang loob. Sinasabi yan ng salita ng Diyos. Kagandahang loob, yung katwiran, yun ang nagpapatatag ng posisyon ng isang hari o ng isang gobernador. Walang sino mang pinuno ng pamahalaan. Nakasulat yun sa aklat ng Kawikaan. Kagandahang loob at katotohanan ay nagpapalagi sa hari, at ang kanyang luklukan ay inaalalayan ng kagandahang loob. Ayon, yung kagandahang loob, kapatid, at yung katotohanan ang nagpapalagi sa hari. Kung gusto mong mamalaging nasa posisyon,
Kailangan yung katotohanan at kagandahang loob, ang mixture nun. Yung katotohanan at kagandahang loob. Ang kanyang wikang luklukan ay inaalalayan ng kagandahang loob. Yung kagandahang loob, ginagamit yan sa mga nangangailangan Yung kagandahang loob, yung goodwill. Halimbawa, may mga nangangailangang mahihirap, nangangailangan ng tulong, kalinga, huwag nating ipagkakait yung mga pangangailangan ng mga nangangailangan. Kasi doon natin nagagamit yung virtue na kung tawagin goodwill o kagandahang loob. Magandang kalooban. Parang, halimbawa, pag nagmamagandang loob ka sa kapwa, kapitbahay mo, nagluto ka ng tinola, bibigyan mo ng tinola, isang tasang tinola, ang ibibigay mo siguro, kung manok yon, ibibigay mo siguro yung hita, yung binti, o kaya yung magagandang parte. Pagka ang ibibigay mo yung paa, at saka yung ulo, hindi kagandahang loob yun, baka ibalibag pa yun sa'yo. Ibibigay mo yung the best, ibibigay mo yung makakatugon sa kailangan. Kung ako siguro ang isang lingkod ng bayan, lahat ng maaaring maibigay sa nangangailangan, within my power, gagawin ko. Kaya kung tatanungin mo sa akin, kapatid, yung salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang may sabi, para ang isang hari ay manatiling matatag sa kanyang katungkulan, kailangan niya yung kagandahang loob at katotohanan. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero alam mo, pag ang isang namumuno corrupt, nako, ang mga tao parang nagbubuntong hininga lagi. Basahin natin ang 29:2, kapatid na Daniel, ng Awikaan. Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Nako, ang bayan ng wika ay nagbubuntong hininga pag ang masama ang namumuno. Para bang lagi na lang merong sama ng loob na hindi mailitaw ang mga taong bayan. Nagbubuntong hininga na lang dahil wala namang magagawa ka. Kaya pagka masama namumuno, ang bayan nagbubuntong hininga, sabi ng kasulatan. Pero pag ang puno matuwid, ang katotohanan ng ginagawa niya at saka meron siyang kagandahang loob, ayun, yun ang kailangan, kapatid. Subukan mo yung mga nangangailangan, pagpakitaan mo ng kagandahang loob na totoo, hindi pakitan tao. Pagkakagandahang loob, may kalakip na katotohanan, pagiging tapat, ay makita mo, pag nag-run ka for re-election, ma-re-elect ka uli. Okay. So mga kayuti, before we continue here, so gusto ko lang po i-emphasize, kasi dalawang beses po nasabi sa mga sitas, no, tapos sa ating compilation so far, yung isang bayan na kumbaga ang authority is sa Diyos, is nagre-rejoice yung mga tao. At yun nga, kapag hindi naman, kapag masama, nagbubuntong hininga. So nakita natin din kanina sa montage, yung sa video kanina, may mga nag-rally. I wonder, ano po ang perspective ng MCGI sa members po ng Church of God sa ideya ng rally? Ang isang member ba, he can do it on his own? Or sa MCGI po is pwede rin na sila mismo ang gaganap ng isang parang political rally or quote-unquote prayer rally? Kasi kung di ako nagkakamali, November 16, kasi ngayon we're shooting this November 15. November 16 bukas po is mayroong malawakan na INC rally. And for other religions too, meron po silang tinatawag na prayer rally, no, sa mga Katoliko naman po. So I wonder, ano po masasabi niyo po dyan sa ideya po ng pagpoprotesta? And maybe because of the verse mentioned by Brother Eli, sa iba din po kasi ng mga relihiyon, diba, they are combining both political and religious. Kasi siguro, in a way, it kind of makes sense, no, if you think about it, dahil sinasabi doon na kapag ang nasa authority ay sa Diyos, so maybe they could interpret that as a godly person or a person coming from their own religion. The people rejoice. The people are happy. So siguro ganun po, kaya hindi po maiwasan na may mga religious leaders din po na nagtatry po na makapasok po sa politika. Siguro, syempre, in a way to protect the religion itself, for others to maintain power, but maybe, of course, for others, really just to lead the country or lead their locality, mga kayuthri. So I like this video so far, no?
para po sa akin, eye-opener. Dalawang bagay, katotohanan at kagandahang loob. Ito po yung isa sa mga qualities na kinakailangan para po sa mga lingkod bayan natin. Tapos mag-run ka uli, maire-re-elect ka uli. Hindi ka na maaalis sa pwesto. Pagka mayroong kang kagandahang loob, mga taong bayan, di ka pababayaan. Magandang gabi po, Dr. Eli. Ang katanungan ko po ay ito pong current issues ngayon po, no? Yung church interference in politics. Kailan ang simbahan po ba o ang mga Kristiyano po ba ay dapat pong makikialam sa mga political matters po? Kasi po ang pagkakaano ko po, nung panahon po ni Kristo, ang Israel po noon ay under ng Roma. Wala po silang sariling gobyerno, kung hindi diktado po sila ng Roma. Mas kung tutusin po, mas malala. Pero wala, mas brutal ang gobyerno Romano. Opo. Pero wala pong sinabi si Kristo na mag-alsa po tayo, ating pong mag-rebel. Ang sinabi ni Kristo noon ito, unang Pedro 3, kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Ang sinabi niya hindi mag-alsa kundi pasakop sa mga palatuntunan. At pagkatapos, sa unang Timoteo, una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ang utos pa nun ipanalangin mo pa yung mga hari para mabuhay kang tahimik at payapa. Pero huwag kang manggugulo, huwag kang mag-aalsa, huwag kang magrarally laban sa gobyerno. Kasi bawal ni Kristo yon sa mga Kristiyano. Ang katunayan, nung panahon ni Kristo, wala silang ginawang rally against Caesar. Sinabi ni Kristo, therefore render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are God's. Ang kanyang ipinakilala sa aral niya is complete subjection to the government of the land where they dwell. Kaya kahit na brutal ang pamamahala ni Caesar, pinainutusan niya mga Kristiyanong magpailalim sa pamamahala ng gobyerno para mabuhay ng payapa. Kasi buying peace means a lot. Just to buy peace, yung huwag kang magkaroon ng mga kakontra. Yun ang termino na abogado, to buy peace. Para magkaroon ng kapayapaan, malaki malaki ang price nun Kung ang magiging price nun maapi ka ng konti, hindi bali na Si Kristo ganun Kasi sinampal ka sa kanan, bigay mo na lang yung kaliwa. Ibig sabihin, bigyan mo na ng kasiyahan yung sumampal sa iyo. Huwag ka nang gaganti ng masama. Sapagkat nasusulat, ako ang Panginoon, vengeance is mine, said the Lord. Ako gaganti. Kung si Kristo'y kagaya ng mga mangangaral ngayon, mga kapatid, pag sinampal tayo, tara, bugbugin natin. Ganon ngayon Salamat po. Okay, mga ka-youthie. So, dyan po nagtatapos. Ayan. So, magsila po pala itong compilation na ito. And I'm very sure magko-comment naman po ang atin po mga viewers dyan ng bitin. But anyway, so ito po ay compilation, no? Mga political topics, kung dapat ba tayong makialam. At nasagot po pala doon, no? Good thing na lang. Sa last video ay nasagot po yung aking katanungan nga na kung tama lang ba or biblical ba na mag-rally tayo, laban po sa gobyerno, something like that. And Brother Eli mentioned, however, na hindi dapat mag-alsa, hindi na sumama sa rally. Ang term nga dito ni Brother Eli is dapat mayroon tayong complete subjection daw po. Ang dapat nating gawin is to pray for the government. Pero yun nga mga ka-youthie, meron naman kasi mga sinasabi na peaceful rally, for airing out our grievances or for just freedom of expression, kumbaga political expression. Still bawal po sa perspective po ng Church of God. Pero gusto ko lang po i-mention yung kanina dahil merong isang nagtanong na parang pareho naman niya na pagnanakaw yung pagnanakaw sa gobyerno at pagnanakaw, for example, ng isang
ng papa dahil nga nahihirapan na yung kanyang pamilya. For him, yung nagtatanong kanina, it's parang equal lang din naman. Parang same lang naman yun na pagnanakaw. But of course, Brother Eli said, na hindi. And I totally agree with Brother Eli. And just to add there, ang unang sitwasyon, naghihirap sila dahil sa kawalan kung kahit nagnakaw. Doon naman sa mga contractors, sa mga politiko, kawalan din, kawalang hiyaan. But anyway, so hindi ko na po maulat lahat po ng akin pong mga nasabi dahil naman po ang reaction ko po is done in real time. Gusto ko po malaman ng inyo pong perspective. What do you guys think about that? And yung sa idea nga po ng pagkakaroon ng mga godly na mga tao sa authority. I could be wrong, but I remember dineclare po kasi ng Supreme Court dati nung 2004 elections, kung di ako nagkakamali, si Brother Eli, at ang iba pa na marami po sila running for senator as nuisance candidate. So yan ang naalala ko po And in a way, siguro kung aprubahan po yon na naging kumbaga valid na candidate si Brother Eli, ano kaya ang uri ng mga batas ang kanyang isusulong sa Senado? Although dahil siya ay leader ng isang religious organization, I think mas dapat sa kanya, if ever, nung panahon na yon, instead of a legislative function, dapat executive Kasi if you manage a lot of people, you make decisions, you make important decisions for the organization. Executive function po yan So in general, I think people are still not ready to have religious people in top government positions. And siguro, well, of course, the divisive nature of religion din po kasi na kumbaga me versus them, something like that. But anyway, mga ka-U3, very timely ang ating episode patungkol po sa corruption, patungkol po sa tamang paglilingkod, at iba pang perspectives ni Brother Eli patungkol sa paglilingkod sa bayan, mga ka-U3. If you like this episode, you can also watch the video over there, yung playlist po natin dito. And kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka na dahil sa U3, ang dami po nating binibigyan ng reaction ng mga religious videos, mga ka-U3. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.